Sa ating solar setup guys, so tanong ako, so na-experience nyo na ba na while gumagawa kayo or nadikit kayo dun sa mga component natin, no? Yung halimbawa, yung metal casing ng battery, no? Yung solar charge controller natin or yung ating inverter. Nung nadikit kayo, nagkaroon ng konting static, no? Or electric shock. So, dahil nga DC tayo, hindi naman ganun ka lala, no? Kung compare kung makakuryente tayo ng AC. Pero meron pa rin, di ba? So, ano ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng electric shock? So, isa sa possible na dahilan nun is wala tayong grounding. So, sa video ito, isi-share ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng grounding, no? At ano-ano yung mga dapat na component na i-ground natin. Jack Solar, Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Sa mga component ng ating solar setup, like solar charge controller, battery, inverter, so may mga internal circuit yan guys, no? At hindi maiiwasan yung leakage ng voltage, lalo na kung metal casing. So, kung halimbawa, nadikit tayo doon, no? Malaki yung chance na tayo yung magiging way, no? Yung ating katawan na magiging way para yung voltage na yon ay makarating sa ground, no? Kung wala tayong grounding. So ngayon, ituturo natin kung paano mag-ground. Share natin to guys, no? So meron tayong gagawin na ngayon na game plan, no? So yung grounding kasi natin dun sa ating solar setup is dun lang tayo sa SPD may grounding, no? Pero dun sa ating mga internal instrument dito or yung mga aparato natin, kagaya ng solar charge controller, ng ating inverter, ng ating battery, and yung metallic casing ng ating power wall, wala yang ground. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan na natin siya ng grounding, no? So, ang kailangan natin is ground wire, no? And kailangan din natin ng grounding bus bar. So, yan lang yung kakabit natin ngayon para malagyan natin ng grounding yung ating setup. Since nakapasok na yung ground wire natin dito, no, sa ating SPD, ito, bago ang plano natin ngayon is hindi na siya direct itong cable na to, no. So ito yung main grounding cable natin, ilalagay muna natin to sa ating bus bar. Bago sa ating bus bar, diyan na ko-connect yung ating mga aparato, no. So isa na diyan yung ating SPD, then yung chassis ng ating solar charge controller, yung battery terminal natin na negative, lalagyan din natin ng grounding, no. Kagaya ng sinabi ko kanina, pati ito, dadamay natin yan. Pati kasi metallic casing yan, no. So, kailangan din ng grounding yan. At yung ating inverter. So, balitaan ko kayo, madali lang yung setup. So, ikakabit ko muna itong bus bar sa wall, then ililinya na natin yan, no. Ito yung main line. Dito natin ko-connect sa ating grounding bus bar. 5 minutes later. Eto na guys, no. So, nakabit na natin yung ating grounding bus bar. So, dito ko siya napiling ilagay. Ito yung main line ng ating grounding wire, no? So, yung kabilang dulo niyan is pumunta sa labas ng bahay yan, kumonekta yan sa ating solar rail, no? Kung saan nakalagay yung ating mga solar panel bago bumaba sa ground floor. Then, kinonekta natin yan sa grounding rod, no? Na nakabaon sa lupa. So, para sa mga hindi pa nakapanood ng video yon, panoorin nyo na lang kung paano natin ginawa yung ating grounding system, no? And ang next step na dito, guys, is kasi ang nabili nating grounding wire, ito 6mm squared yung size niya. Bumili muna ako ng 5 meters, no? Hindi ko sure kung aabot lahat, no? Kung kakayaning lahat, i-ground lahat ng ating mga aparato dito sa loob, no? Kasi dalawa yung setup natin ng off-grid, di ba? Dual off-grid. So, isa para dito sa battery to at isa para dito sa power wall natin. So, ang priority ko muna is mag-ground yung ating primary off-grid na setup, which is dito nako-connect sa ating SRN EMC series na 85 ampere, no. So ngayon pag may sobrang wire, no, tsaka natin i-ground naman yung secondary setup natin, which is
ito yung ating solar charge controller doon, no? So, ngayon, step by step gagawin natin. So, ayan na, no? Okay na, available na yung ating grounding bus bar dyan. So, ang next na dyan is ating i-ground is solar charge controller. Then, next to solar charge controller is battery and inverter bago yung SPD. No, lalagyan na natin ng ground wire, no? Babalik natin yung ground wire niya. Ngayon, pag natapos na, may sobra pang wire. So, ilalagay naman natin siya dun sa pangalawang setup natin, no? Yung secondary solar setup natin dito sa ating solar charge controller na to. Okay? So, para sa mayroong mga SRNE MC series, no? Yung grounding terminal niya, pag ganito ang model nyo, is ito. Itong screw na to, dito nyo ilalagay yung ating ground wire, no? Pag ganito naman yung inyong solar charge controller, MC series din, pero yung maliit na version, ang terminal niya para sa ating grounding is nasa left side naman. Ito siya. Ito yung kakabit. Ito rin, meron yan. So, pero, hindi natin nakita kasi pareho model lang naman yan, no? Yon. Okay, so gagawin ko na yung setup, no? Balita ko kayo mamaya. Ito na, no? So, na-ground na natin, nalagyan na natin ng grounding wire yung ating solar charge controller na 85 ampere. So, ayan, gumamit pala ako dyan ng Y-Spade terminal lug, no? So, para medyo okay yung connection natin. So, ito, ganito yung ating ginamit na terminal lug sa kanya. And, ayun nga, so, dire-diretso siya papunta dun sa ating grounding bus bar. So, next is, i-ground naman natin yung ating battery, no? So, ang gagawin natin dyan, pagka-ground ng battery is yung kailangan yung negative line or yung negative terminal ng battery, i-connecta natin dun sa ating grounding bus bar. Ganun lang siya. So, kung ang casing ng battery nyo is, katulad nito, plastic sa akin, so, ang kailangan nyo lang i-ground sa battery nyo is yung negative terminal niya papunta sa grounding bus bar. Pero kung halimbawa, katulad nito, no, meron tayo dito sample na power wall, no, metal casing to, guys. So, dalawang i-ground dito. Isa yung negative terminal niya at pangalawa yung kanyang chassis or yung kanyang casing. Okay, yan, mahigpit na. So, ayan. So, nakonekta na natin yung grounding wire, no, from negative terminal ng ating battery up to bus bar. Tapos, ang ginawa ko pala dito, guys, no, sa bus bar natin, medyo in-adjust ko pala tong connection nitong ating ground wire para sa solar charge controller, no. So, may dalawang slot dito na bakante para yun sa SPD yung isa at para naman yung isa sa ating inverter. So, ito pala, guys, no, kasi yung battery system ko is 24 volt system. So, dalawang 12 volts pinag-series ko. So, kapag ang inyong battery is, ang tawag dito, pinag-series or pinag-parallel nyo, no, ikakabit nyo lang yung inyong grounding wire sa main negative line, no. Hindi ibig sabihin na ikakabit sa negative line. Lahat ng negative line ng battery nyo is lalagyan nyo ng grounding wire. So, yung main negative line lang or yung main negative terminal lang yung lalagyan natin ng grounding wire. So, next dito is i-ground naman natin yung ating solar inverter, no? So, priority natin i-ground muna itong ating 3 kW inverter bago yung ating secondary unit na 1 kW inverter, no? So, napapansin nyo, guys, ang mga inverter natin is normally made of metal casing, no? Kaya kailangan talaga malagyan natin siya ng grounding. And kung halimbawa, guys, hindi kayo makahanap ng dedicated terminal para sa grounding ng inyong solar inverter, no? So, okay din naman kahit wala yun. Kasi ang normally mga inverter naman natin is marami siyang mga screw sa kanyang casing, no? Pili na lang kayo kung saan nyo ilalagay yung inyong ground wire, no? Siguro sa akin is dito sa side na to, pipili tayo ng isang screw para makabit natin yung ating grounding wire, no? Kasi mas malapit siya dun sa ating bus bar. So, gawin na natin yung setup.
Mahigpit na. So ito, nakabit na natin yung ating grounding wire para sa ating inverter chassis or inverter casing. So pinili ko na lang siyang ikabit doon sa pinakamalapit na screw sa bottom right corner niya, no. So dito ko na ilagay yung ating grounding wire, no, para malapit din siya doon sa ating bus bar. So next na is ikakabit na natin yung ground wire papunta sa ating SPD. Yan. So nakabit na natin yung ground wire natin para sa ating SPD. So meron yan guys, terminal para sa ating ground wire, no? Yung ating SPD, nakamark siya na PE. So doon yung ikakabit yung ating ground wire. So dire-diretso yung ating ground wire papunta doon sa ating bus bar, no? So kumpleto na yung grounding ng ating off-grid solar setup, no? So DC side to, DC grounding to guys, so yung ginawa natin. So recap lang, ang ground natin ngayon is yung ating casing ng ating solar charge controller o chassis, no? And then yung negative terminal ng ating battery, and then yung ating casing ng ating inverter o yung chassis ng ating inverter, at yung ating SPD, no? So ulitin ko ulit. So kung halimbawa ang inyong battery is metal casing, so mag-additional kayo na grounding para sa metal casing ng inyong battery, no? Yung sa akin plastic kasi, kaya wala akong grounding sa kanyang casing, no? May natira pa akong wire dito guys, no? Sinabi ko sa inyo, yung kung may matitira tayong wire, so iga-ground ko rin yung ating pangalawa o yung secondary setup natin ng solar, no? Itong ating power wall tsaka itong maliit na magkasama sila maliit na MC series, no? Ngayon, kung ano lang abutin nito, yun muna magaground natin ngayon. Tapos kung may makapagtatanong, no, siguro yung mga iba dyan meron din dalawang off-grid solar setup. Pwede guys, no? Pwede yung i-common grounding yung bukod na solar setup. So dito rin ako magko-connect ng aking ground wire. So yun, safe yun guys, at more advisable na isa lang yung ating grounding bus bar. Jack Solar.